Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng mga manonood ninyo. Ako nga po pala si Steve. Isa po akong empleyado sa isang pribadong kumpanya sa may Makati. Ang gamit ko po sa pagpasok ay motor at ganoon din po ang aking mga kaibigan sa opisina. Nakahiligan naming mag-rides kapag weekends para makapag-unwind at makapamasyal na rin. Minsan ay sinasama ng aking mga kaopisina ang kani-kanilang mga asawa o girlfriend, habang ako naman ay single pa. Enjoy talaga namin ang pagbiyahe, kaya naglalaan talaga kami ng panahon para dito. At dahil nga sa hilig naming ito, ay isang hindi malilimutang rides ang nagparana sa akin ng kababalaghan. Sabado po ng gabi nang magkayayaan kami ng mga ka-office mate ko na mag-rides kami papuntang Marilake. Kaya nag-ayos na ako ng mga gagamitin ko para bukas. Pero sa di inaasahan, mga bandang 3:00 ng madaling araw ng linggo ay nag-umpisang umulan ng malakas. Kaya nagkatanungan na sa aming group chat kung tutuloy pa ba kami sa plano namin. Halos lahat sa amin sa GC ay tinamad na dahil sa lakas ng ulan sa mga lugar nila. Habang ako naman ay naiwan na nagdadalawang isip kung magso-solo ride na lang ba ako. Saglit lang kasi yung naging buhos ng ulan sa lugar namin at sayang din naman yung nakahanda kong mga gamit. Hindi na ako nag-chat sa aming GC noong araw na yun. Pagkatila ng ulan ay agad na akong nag-umpisang umalis sa amin. Hindi na ako tumuloy sa lugar na sana ay plano namin. Kaya nag-iba ako ng ruta. Bandang Rizal pa din naman yun, Miss Terry. Pero iniba ko na lang yung mga normal na daanan dahil sabi ko sa sarili ko, total ako lang naman mag-isa at para na din may thrill yung magiging solo ride ko. Puro pasikot-sikot ang mga binaybay kong daanan. Yung tipong hindi masyadong daanan ng mga normal na nagra-rides. Ang gaganda ng mga views doon dahil na din sa mataas ang lugar, kaya tamang picture ako. Ang mahirap lang doon ay madalang ang mga nagtitinda sa lugar kasi nga po, Miss Terry, ay hindi nga ito daanin ng mga tao. Nagugutom na ako nung mga oras po na yon. Naubos ko na din itong baon kong tinapay. Iniisip ko noon, kahit man lang lugaw o paresan ay wala man lang sa lugar na to. Hanggang sa may nakita akong isang maliit na karinderya. Agad akong huminto dito at tinignan ko ang mga pagkain. Wala akong nagustuhan sa mga tinda ng kainan na yun. Hindi ko kasi alam yung mga putahe na tinitinda nila. Ang isa pang kapansin-pansin nun ay walang kumakain, pero marami namang lutong ulam. Nagtanong ako sa tindera kung marami bang pumupunta o nadadaan na mga riders tulad ko. Pero wala akong sagot na natanggap mula dito. Tumango lamang ito na hindi ko mawari kung oo o hindi ba yun. Pero dahil sa sobrang kagutuman ko nun at wala na din akong choice kung maghahanap pa ba ako ng ibang kakainan, ay napa-order na lang ako
para tikman yung mga nakahain. Pumili ako ng 2 putahe at 1 kanin. At gaya nga po ng inaasahan ko, Miss Terry, ay hindi ko nagustuhan yung lasa. Hindi siya tipikal na niluluto sa mga bahay o karinderya. Hindi ko na lang inubos at uminom na lang ako ng tubig. Nagpahinga ako saglit at binala ko na lang na bumalik na lang. Total ay nagtatanghali na nung oras na yon. Sumakay ako sa motor ko at sinubukan kong i-Waze yung pagbalik ng Manila. Walang signal dahil siguro mapuno at mataas na lugar yung pwesto ko. Nagpasalamat ako dun sa tindera na kinainan ko kahit hindi naman ako nasarapan. Tulad kanina, wala siyang imik sa akin. Nakatitig lamang siya at tila ba tulala. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na, Ang weird naman ito. sabay harurot ko sa motor ko. Tinandaan ko na lang yung mga lugar na nadaanan ko. Panay tingin ako sa cellphone ko para tignan kung may signal na at para mapagana ko na yung Waze. Mga 3 minuto na po akong tumatakbo pero parang nararamdaman kong umiikot lang ako. Hanggang sa may nakasalubong akong isang matandang babae na naglalako ng prutas. Nay, pwede po bang magtanong? Oo naman. Ano ba yun, iho? Parang naliligaw na po kasi ako eh. Alam niyo po ba yung palabas ng bayan o yung highway? Diretsuhin mo lang yung daan na yan at makakarating ka na doon. Ay, ganun po ba? Sige po, salamat po, Nay. Sinunod ko na lang ang sinabi ng matanda. Pero hindi ako nagkakamali noon, Miss Terry. Naliligaw na talaga ako. Inabot na ako ng hapon kakaikot lang sa iisang lugar. Hanggang sa madaanan ko ulit yung karinderya na kinainan ko. Dito ay huminto ako at nagtanong ako sa tindera. Magandang hapon po. Ako yung customer nyo kanina. Magtatanong lang ako kung saan ba yung palabas ng bayan. Saglit na tumingin ito sa akin. Bakit? Naliligaw ka ba? Oo eh. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa lugar. Ganun ba? Ako din kasi katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Matagal na ako sa lugar na to. Kagaya mo, napasok lang ako dito. At hindi na ako nakalabas pa. Naku, ayoko ho ng ganyang biro ate ha. Nakasalubong mo ba yung matandang babae? Oo, kanina. Bakit? Kilala mo ba siya? Napagkatuwaan ka na ng mga engkanto sa lugar na to. Sa sandali kasi na makita mo siya, hindi ka na makakabalik tulad ng nangyari sa akin. Sandali ate, hindi talaga kita maintindihan. At saka hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Sa inis ko ay umalis ako agad sa karinderya at sumakay na ng motor ko. Aaminin ko po, Miss Terry, may parte sa akin na gusto kong maniwala sa sinasabi niya. Pero hindi po ako naniniwala sa mga engkanto o ibang mga nilalang. Hanggang sa napabigla na lang ako ng preno dahil ang nasa harapan ko ay yung matandang babae na may dalang mga prutas. Nakangiti ito sa akin at dahan-dahan na lumapit. Naliligaw ka ba, iho? Di ba kayo ho yung nakausap ko kanina? Ako nga. Hanggang ngayon ba, hindi mo ba din nakikita ang daan pa uwi? Hindi pa nga po eh.
Sabi ho ng karinderyang nakainan ko, napagkatuwaan daw ako ng mga engkanto. Saglit lang na yumuko ito at ngumiti. Napansin ko yon, Misteri, dahil kita ko sa mga labi niya ito kahit nakayuko siya. Nagtanong ako ulit sa kanya kung saan ba talaga ang daan palabas ng lugar na yun. Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya, Misteri. Lumakad lang ito palayo sa akin at hindi na muling lumingon pa. Pero bago ko pa paandarin yung motor ko, ay narinig ko siyang humalakhak ng malakas. Hindi na boses matanda yung tawa niya, Misteri. Paglingon ko ay wala na ito. Kaya nagmadali akong umalis ulit sa lugar. Halos paubos na yung gas ng motor ko at malolobat na rin yung cellphone ko. Padilim na din noon, hindi ko maisip na inabot ako ng gabi sa iisang lugar. Sinisisi ko yung sarili ko kung sana hindi na ako umalis pa, hindi na sana nangyari sa akin ito. Binilisan ko na lang ang pagtakbo ng aking motor dahil sa likod ko ay parang may nararamdaman akong kumakaluskos sa mga puno at nakakarinig din ako ng mga boses na nag-uusap. Mag-aalas 7 na ng gabi noon at halos wala nang makita sa lugar. Mistulang ilaw na lang ng cellphone at headlight ng motor ko ang nagsisilbing liwanag ko sa kalsada. Nagulat na naman ako nang makita ko ulit yung matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada at nakangiti ito sa akin. Nang madaanan ko ito, ay minura ko na siya ng minura. Para din kasi itong nangiinis sa akin. Saglit akong huminto para baliktarin yung damit ko. Yun po kasi yung naalala kong kasabihan nung bata pa ako. Kung sakali daw na maligaw ka, ay baligtarin mo lang ang damit mo. Kaya yun nga ang ginawa ko. Narinig ko na lang na sumigaw yung matanda. Mapapagod ka din sa ginagawa mo. Huminto ako at bumaba sa aking motor. Kinalma ko lang ang sarili ko para makapag-isip at sinamahan ko ng dasal na sana ay gabayan ako. May naririnig ako ng mga pumapagaspas sa itaas ng ulo ko na parang malalaking ibon. Habang sa likod naman ng mga puno at matataas na damo ay may mga kaluskos na parang mga naglalakad na mga nilalang. Biglang may kung anong malaking nilalang na lumabas sa mataas na damo at sinunggaban ako sa aking pagkakaupo. Sa sobrang takot at gulat ko ay napatalon ako sa bangin at doon na ako nawala ng malay. Nagising akong nakahiga sa isang maliit na papag at sa labas ng kwarto ay may narinig akong nag-aayos sa labas. Kahit nahihilo ay pinilit kong makatayo upang tignan kung sino man yung tao sa labas ng kwarto. Dahan-dahan akong sumilip sa pinto. Nagtaka ako dahil yung taong yun ay yung babae sa karinderya na kanina'y nakainan ko. Nagluluto ito, Misteri. Nung napansin niya ako, ay inaya niya akong maupo muna. Sumunod naman ako at umupo ako sa upuan sa may lamesa. Hindi ko napigilan pa ang magtanong sa kanya. Bakit mo ako tinulungan? Nakita lang kita na nakahiga sa labas, kaya pinasok kita rito. Ano pa talaga tong lugar na to? Kahit ako ay hindi ko alam. Basta ang alam ko,
Matagal na ako rito. Salamat pala sa ginawa mo sa akin. Ako nga pala si Steve. Ako naman si Mildred. Alam mo Steve, sa totoo lang, huwag ka nang mag-aksaya pa ng pagod mo dahil hindi ka na makakalabas dito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Paano mo naman nasasabi yan kung hindi mo pa naman nasusubukan? Maraming beses na akong nagtangka, pero lahat ng ginawa ko, walang nangyari. Ano bang kailangan niya sa atin? Bakit ba ayaw niya tayong palabasin dito? Di ko alam. Wala, siguro. Napagkatuwaan lang talaga nila tayo. Sinong nila? Mga maligno at engkanto. Gusto lang nilang may kasama silang tao dito sa lugar nila. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko kay Mildred Mystery. Sa tono niya ay parang napakatagal na niya sa lugar na to. Kung talagang totoo yung sinasabi mo na ang mga nakatira dito ay mga maligno o engkanto, bakit ka may karinderya dito? Ayun ba? Sa totoo lang, nililibang ko lang yung sarili ko. Noon kasing hindi pa ako nakakapasok dito, yun din talaga yung ginagawa ko. Meron akong isang maliit na karinderya doon sa probinsya namin. At ayun, nung nakita nga kitang lumapit at kumain, alam kong isa ka nga sa mga pinaglaruan nila. Dito ay nagpaalam na ako sa kanya na pupuntahan ko na yung aking motor para subukan kong makaalis dito. Pero pinigilan niya ako at sinabing wala na talaga akong magagawa. Ang tangi daw talagang gusto ng mga engkanto at maligno ay buhay. Gusto nilang makuha ito, pero dapat ay kusang loob mo itong ibibigay at hindi sa pilitan. Saglit akong napatigil. Tinanong ko siya kung bakit alam niya yung mga ganong bagay. Ang naging sagot lang niya ay ilang beses na daw siyang pinuntahan ng matanda tungkol doon, pero hindi niya ibinigay ang gusto nila. Kaya hanggang ngayon daw ay pagala-gala pa din siya dito. Nakita kong naluluha siya habang nagkukwento sa akin. Mildred, hindi mo ba inaalala yung mga pamilya mo? Kung ano na nangyari sa kanila? Hindi mo ba sila gustong makita ulit? Hindi na Steve. Ang sa tingin ko, para sa kanila, matagal na akong patay. Alam mo, sumama ka na lang sa akin. Lalabas tayo dito. Maniwala ka. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Buhay ang gusto nilang makuha, Steve. May paraan pa naman siguro. Subukan natin. Huwag tayong sumuko. Hindi na siya sumagot pa sa akin. Tumalikod na ito at nag-ayos na sa kanyang munting bahay. Habang ako naman ay umalis na at pinuntahan ko yung motor ko. Hindi ako papayag na mamalagi na lang ako sa lugar na to, ang sabi ko sa sarili ko. Habang naglalakad ay nakasalubong ko yung matandang may hawak ng prutas. Nakangiti ito sa akin. Lumapit ito at nagsalita. Alam mo na siguro yung gusto ko, hindi ba? Hindi mo makukuha sa akin yun. Matanda ka. Habang buhay ka na nga mamamalagi dito, katulad niya. Umalis ito habang tumatawa pa rin. Pinilit kong hanapin yung motor ko upang subukang muling tumakas sa lugar. Nakita ko ito sa di kalayuan, kaya tinakbo ko yung motor ko. Pero habang tumatakbo ako, Mystery, ay may humahabol din sa akin ng mga nilalang, kaya lalo ko pang binilisan yung aking takbo. Parang hayok sa laman ng mga humahabol sa akin, parang mga mababangis na hayop at mga naglalaway pa nga ang mga ito. Pagkasakay ko ay agad kong pinatakbo yung motor.
Pinilit kong i-dial yung number ng kaopisina ko at nagbaka sakali ako na makontak ko sila. Pero dahil sa wala talagang signal ay hindi ako makagawa ng tawag. Nakita kong paubos na yung gasolina ko pero patuloy pa rin yung paghabol sa akin ng mga nasa likuran ko. Kumakapal na din yung hamog sa kalsada, dahilan para hindi ko na makita ng maayos yung dinaraanan ko. Hanggang sa may lumabas at tumakbo mula sa gilid ng kalsada. Nabangga ko ito, Misteri, na dahilan ng paglaglag ko sa motor. Nagulat at nalungkot ako nang makita ko kung sino yung nabangga ko. Si Mildred po, Misteri. Nakita ko siyang nakahandusay sa kalsada. Kahit masakit ang katawan ko dahil sa pagkalaglag sa motor, ay pinilit kong lapitan si Mildred. Mildred! Ano bang ginawa mo? Bakit bigla ka nalang sumulpot? Steve, makakalabas ka na. Ano bang pinagsasasabi mo? Ginawa ko yun para sa'yo. Para makaalis ka na dito. Dapat ay may mawala ng buhay. Hindi sa pilitan. Dapat ay kusang loob. Hindi kita maintindihan, Mildred. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Matagal ng panahon na siguro akong nandito sa lugar na to. Nalaman ko yun nang makita ko yung sinasakyan mo. Bago pa ako maligaw dito, hindi pa uso yung ganyang sasakyan eh. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita yan sa tanan ng buhay ko. Isa din siguro sa epekto ng pamamalagi ko dito ay yung hindi pagtanda. Naisip ko na siguro sa sobrang tagal ko na dito, malamang wala na din akong uuwi ang pamilya. Yun ang naging dahilan para isakripisyo ko na lang yung buhay ko para sa'yo. Naluluha ako nung narinig ko ang lahat ng paliwanag ni Mildred sa akin, Misteri. Nagpasalamat ako sa ginawa niya, sa pagsasakripisyo niya para sa akin. Pero dahil sa tindi ng pagkalaglag ko sa motor, ay nawala na din ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako, Misteri. Nandoon din ang ilan sa mga kaopisina ko at pamilya ko na nagbabantay sa akin. Ilang araw na daw akong natutulog, kaya laking tuwa nila nang magising na ako. Ang kwento ng pamilya ko sa akin ay natagpuan daw ako ng mga grupo ng siklista sa kalsada. Humingi daw agad sila ng tulong kaya nadala agad ako sa ospital. Base daw sa investigasyon ng mga pulis ay nasemplang ako at nawala ng malay. Maswerte daw ako at kahit papano ay may nakakita pa sa akin. Pero Misteri, hindi ko na ibinahagi sa mga kaibigan o pamilya ko ang nangyari sa akin. Maaaring sa iilan ay sasabihing panaginip ko lamang yung mga nangyari na yun. Pero may isang bagay akong nalaman na makakapagpatunay sa lahat. Dahil nung mga panahon daw na makita akong nawala ng malay sa kalsada, ay may prutas daw sa loob ng aking bulsa. Kinuha daw yon ng mga pulis at binigay sa aking pamilya na siya naman nilang pinakita sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang dala ng matandang babae, Misteri. Pinakawalan ako ng matanda dahil binigay ni Mildred ang buhay niya para makalaya ako sa lugar na yun. Maaaring sa iilan ay mahirap paniwalaan ang lahat. Pero sadyang may mga bagay na hindi talaga natin maipapaliwanag. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.
Maraming salamat at more power po sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.